Hello guys! Kumusta po kayo? Matagal po tayong nakapahinga dahil sa kabisihan sa atin pong trabaho. Okay, so balik pagbibigay tayo ng karagdagang kaalaman tungkol po sa ito naman ang atin pong content ngayon. Yung may kinalaman po sa pangyayari po sa kasalukuyan, lalo na po sa ating gobyerno o sa ating bayan. Okay? So, pero wala po tayo ditong pinapanigan guys. Disclaimer muna, no? Hindi po tayo maka-admin at hindi po tayo maka-oposisyon. Ang sa atin lang po ay kaalaman lang po. Nagbibigay lang po tayo ng dagdag linaw para maunawaan po natin yung mga terminolohiya na ginagamit po ng atin pong mga government official na may kinalaman, lalo na sa mainit na usapin po ngayon. Okay, so ngayon, dito po tayo sa kaibahan. What's the difference between the Supreme Court and the Senate House as a senator judges during impeachment of a high-ranking government official? Okay, so ito po yon. Okay, so number one, ang Supreme Court role and function is, ang sabi niya, ito ay ang branch niya is judicial. Judicial guys, no? Main role, ang pangunahing role ng ating Supreme Court ay sinasabi sa atin, interprets the law and ensures laws are constitutional. So, ini-interpret niya ang mga batas at sinisigurado na ang mga batas dito ay constitutional. Okay? Ibig sabihin, naaayon sa konstitusyon. So, pagdating naman sa usaping impeachment role, very limited. Napakalimitado po ang kapangyarihan po ng Supreme Court. In some countries like US, the Chief Justice of the Supreme Court presides, halimbawa daw sa Amerika, nagpipreside yung Chief Justice over the impeachment trial of a president. Kapag ka-presidente, yung nasa ilalim, yung ini-impeach ang presidente, yung Chief Justice, yung umuupo, na siya nagpipreside. But, the Supreme Court itself does not decide guilt or innocence. Wala pong kapangyarihan na mag-decide yung Supreme Court, no, na magsabi na inosente ito at ito ay may sala. Wala po siyang kapangyarihan na ganon. Sa Pilipinas naman po tayo. In the Philippines, the Supreme Court may review impeachment proceedings. Pwedeng reviewin niya yung impeachment proceeding for legality. Yung legality lang ang titingnan niya, or constitutionality. Yung impeachment proceeding, ang pakialam lang ng Supreme Court dito, titingnan lang niya yung kung ang proceeding ay naaayon ba sa saligang batas o nalalabag. Para binabantayan lang niya kung nasa tamang wisyo pa ba yung ginagawa ng legislative body. Parang ganon po yun, yung impeachment proceeding. But it does not act as judge in the trial. Hindi siya mag-actong siya ay judge. No? Kung ang pag-uusapan is impeachment. Kasi ang topic natin dito is about sa impeachment. Ano bang kaibahan ng role nila, itong dalawang ito. So, very limited lang pala guys, ang role ng Supreme Court po dito. Parang, ang tamang terminology siguro, parang hands-off siya. Pagdating sa kapag impeachment ang pinag-uusapan. Okay? Ngayon, maya-maya makikita natin kung bakit limited. Number 2, Senate role on impeachment trial. So, ito naman po ang role ng Senado. So, ang branch ng government niya is legislative. Okay, so alam po natin, basic po yan. Itinuro po sa atin yan. Nung tayo po yung mga nag-aaral, yung tatlong magkakahiwalay na sangay ng ating pamahalaan ay yung executive, which is ito nga po yung head dito, yung ating presidente ng Pilipinas. Okay, so ito yung pangalawang sangay ng ating pamahalaan na magkakapareho po ng kanilang kapangyarihan. Equal power is yung legislative, na ito po ay binubuo nga po ng Senate and the lower house. At ito na nga pong judicial, yung pangatlo. 3 separate powers po yan. Okay, so sa puntong ito, ang pag-usapan po natin yung dalawa. Saka na lang po natin yung executive. Okay, dito mo kasi impeachment po yung pinaka-topic po natin, no? Okay, so now, impeachment role acts as the impeachment court. So, nagsisilbi siyang court ang legislative. Para siya yung korte. No?
senators become judges during the impeachment trial, which is ito po yung tama. Ito po yung ginawa po ng ating mga senador, no? Nagsuot sila ng robe at sila ay nag-aktong mga judges. Okay? They hear evidence. So ito po, papakinggan pala nila. Papakinggan. Papakinggan nila yung mga ebidensya, deliberate, no? Mag-deliberation sila, and then they vote on whether to convict or acquit. So yan pala yung trabaho pala, guys, ng legislative branch kapag ka-impeachment ang pinag-uusapan. Ano? So ang papel po nila mag-convict saka mag-acquit. So a 2/3 vote is usually required to convict. For example po, 16 out of 24 senators in the Philippines. Kapag ka-16 po yung bumoto na halimbawa yung nasasakdal ay sinabi nilang guilty, ay yung panalo na po yon. Pero kung yung 16 na yon ay nagsabi na walang sala yung isang opisyal na ini-impeach, ay di mapapawalan sala po siya. So ganun po kasimple. So ngayon, example in the Philippines, ito po ngayon daw, House of Representatives initiate and approve the article of impeachment. So yan muna, yung House of Representatives, yung Kongreso, yung mababang kapulungan, sila po yung mag-i-initiate at mag-a-approve ng tinatawag na articles of impeachment. Ang Senado naman, ang mag-a-act as the impeachment court, the senators judge the case. Ang trabaho ng Senado ay mag-aktong huwes po dito. Okay, so na yun. Ang Supreme Court naman, ito na ngayon, may intervene only, pwede lang silang makialam, to ensure that constitutional procedures are followed. Ang pakialam lang ng Supreme Court dito, kumbaga para silang magmamanman kung nasusunod pa ba lahat ba ng procedure na ginagawa ng lower house, ng Senado, kung ang pinagagawa ba ng dalawang ito ay naaayon pa rin ba sa saligang batas o hindi na. Yun lang pala ang pakialam ng Korte Suprema. But does not act as a judge in the trial. Pero hindi siya pwede talaga mag-akto. Hindi siya pwede mag-judge. Kasi nga, separate power. Kumbaga hands off siya. Okay? So, limitado lang yung function ng Korte Suprema. So, ngayon, ito summary. Aspect, branch, judicial. Yung branch ng Supreme Court, judicial. Ngayon, yung Senate, during impeachment, ang pinag-usapan natin, legislative. Ayan, role. Ang role ng Supreme Court, i-interpret lang yung kautusan or yung batas. I-interpret lang. Sabi nga natin kanina, mamanmanan lang niya kung nasa ayon pa ba sa batas yung mga procedure na ginagawa ng legislative body. So ngayon, ang Senate during impeachment is tries impeachment cases. Sila talaga yung magtatraya. Sila talaga yung mag-aaktong huwis. Ngayon, acts as judge in impeachment, yung Supreme Court, no. Hindi siya pwede mag-act siya ng judge. Ang Senate, yes. So kaya nakalagay, yes. Votes on guilt, Supreme Court, no. Wala din siya. Wala siyang kapangyarihan para bumoto kung guilty ba or not guilty. Pero, yung legislative, sila yung may kapangyarihan. Yes, senators, vote. Presides over trial, okay. Magpipreside lang siya sa trial, sa impeachment, only the Chief Justice presides if President is on trial. Kung hindi naman presidente yung on trial, ay hindi siya magpipreside. Senators, judge, and vote. Sila po yung magpipreside po dito. Now, ngayon, Tagalog naman. Kung ang hawak ng legislative body ay political case, ito po. Ano naman yung tawag sa case na hawak ng Supreme Court? Di ba? Kasi narinig po natin sa balita, sa pag-uusap, may mga argumento po kasi tayong narinig na yun na nga, ang sabi ng ibang senador ay pwede daw makialam ang Supreme Court. At sabi naman ng iba, hindi pwede makialam kasi ganito ganon. So linawin natin. Ganito yan. Kapag ang kaso ay hawak ng legislative, impeachment ang pinag-uusapan, ang tawag dito, political case or political proceeding. So ayan, political case or political proceeding. Itong kaso nito, political.
Dahil ito ay nakabase sa political accountability, hindi sa criminal na pananagutan. So ito nga ang nakikita natin na ang gulo dito, no guys, na kaya hindi kaya medyo limitado lang talaga yung Supreme Court dito, dahil pagka ganitong kasong impeachment is political case talaga siya, hindi siya judicial. Kapag ang kaso ay hawak ng Supreme Court, ang tawag dito judicial case or legal case. So hindi judicial case or legal case ang impeachment trial, kaya walang kapangyarihan na mag-judge ang Supreme Court po dito. Okay, so malinaw na po yan, ano? So, pag sinabing judicial case or legal case, nahahati ito sa ilan yan? 1, 2, 3, 4, 4. Maaring ito ay civil case, may kinalaman sa kontrata or ari-arian, criminal case, paglabag sa batas, or constitutional case, pag-question kung legal ang isang batas o aksyon ng gobyerno, constitutional case. Administrative case, lalo kung laban sa public official pero hindi impeachment. So hindi impeachment pero kinasuhan, sinampahan yung isang public official, ay pwede na siyang pumasok, mapasailalim na siya sa kapangyarihan ng Supreme Court kapag ka-administrative case ang isinampa sa isang government official. So naka-indicate naman dito na hindi impeachment. Okay? So yan po, no. So kay difference. Okay? Political case, ito po yung sa Kongreso, sa Senate. Political case. Hawak ito ng Kongreso, Senate. Yung sa judicial or legal case, Supreme Court or lower courts, sila po ang hahawak dito. So ano yung batayan? Political case, political accountability. Pananagutang political. So sa judicial, rule of law and constitution. Halimbawa, impeachment, political case ang impeachment. So hindi siya sakop sa tinatawag na judicial. Kasi sa judicial case or legal case, paglabag sa batas or election protest, protesta sa election, halimbawa, inakusahan mo na dinaya ka ng kalaban mo sa politika, kaya ka natalo dahil dinaya ka, o yun, pwede yun, judicial case or legal case siya. Pero itong particular na pinag-usapan natin, yung impeachment, ay hindi siya under sa judicial. So decision based saan? Okay, so political judgment. Okay? Pero sa judicial, legal interpretation and evidence. Yan po yung sinasabi dito. Ngayon, summary. Ang Congress ay humahawak ng political case. Congress or yung Senado. Halimbawa nga po dito yung impeachment. Habang ang Supreme Court ay humahawak ng judicial or legal case batay sa batas at sa ligang batas. So ayan po guys, no? Karagdagang kaalaman na may kinalaman po sa mga current events, sa mga nangyayari po ngayon. So ngayon, dagdag po natin dito na kaalaman. So ngayon, so ano po magiging papel ngayon ng Supreme Court pagdating po sa impeachment case ngayon na nangyayari po dito po sa na tinatrabaho po ng ating gobyerno, lalo na po yung legislative body. So very limited po. Wala po siyang ano dito. Titingnan lang po niya, obserbahan lang po ng Supreme Court kung nasa wisyo pa ba, nasa tamang wisyo pa ba yung mga procedure na ginagawa po ng lower house tsaka po ng Senado. Kapag may nakilip dyan na hindi okay, hindi ayos, doon pala mag-intervene ang Supreme Court. Okay, sa makatwid, ang impeachment case ay hindi po siya legal or judicial case. Kaya, ang tanging may kapangyarihan lang dito na pwedeng mag-judge kung guilty or not guilty yung isang high-ranking official ng ating bansa na ini-impeach ay walang iba kundi ang may tanging kapangyarihan lang dito ay ang Senado o yung senator judges sa pamamagitan ng pagboboto po nila. After po na makita po nila, lahat maipresenta po yung mga ebidensya laban sa nasasakdal at after na marinig naman at makita naman po yung depensa kung paano naman po nila pasinungalingan, yun po nag-aakusa po. Okay, so maraming salamat. Hanggang dito muna po tayo and huwag po kalimutan na mag-like, share and mag-subscribe na rin para po matulungan po ninyo ako at makagawa pa po tayo ng maraming content sa hinaharap. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.